buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo.
matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka.
ko na ano sa mga kanina pa. Ano. Okay, magandang gabi po sa kanilang lahat. Dito na naman po tayo. At yung pong mga pagbati ko po ay naputol kasi kanina, kaya dito na lamang po sa abutin nito ay akin pong ipapaabot ang akin pong pagbati. No? Natutuwa po tayo dahil sa gabing ito maagang maaga po ang ating Councilor Tess Diases na sumama po dito sa atin. Yan po yung ating kapuso mismo dito sa simbahan mismo natin nagsisimba. Councilor Tess Diases ay napakainit po niyan sa Panginoon. Okay? Magandang gabi po sa inyo, Konsihala. At syempre yung mga nasa Canada natin, sila Hajime and Chin, welcome. At ganon din yung sa ating Abu Dhabi. Welcome po yung mga pastora natin doon. Si Jam at saka si Pastor Riste. Ganon din sila Pastor Albert at Pastora Rose. Salamat sa inyo pong pagsuporta at ganon din yung ating mga kapatiran ng mga pastor sa Samar. Sila Mimims, andito po kayo at kayo po ay nakikiisa sa ating gawain. Okay? Sila Brother Karina, Sister Karina Payawon, sila Kyle Biruso, Aida Miscriola, sila Patricia Manlangit Go, Marites Mabalatan, si Mark Castillo, okay? So, sila Marugara, okay? Yung aking pong kapatid, si Aida Miscriola, at syempre yung aking pong kapatid na pastor sa Davao, andito rin po siya. Sila, no? At doon po sa mga nauna na andyan na po kayo, tanging ang Diyos ang nakakaalam po sa inyo at di ko na po kayo ngayon may isa-isa, pero excited na po kasi ako sa gusto kong ipaabot sa inyo sa gabing ito. At ang inyo pong response ay isa pong nagbibigay sa akin po ng encouragement. So, siguro request ko lamang po, pindutin nyo yung like at saka yung heart, sabay-sabay, para naman yung mga iba, maabot din po natin sila, yung mga friends ninyo, ma-aware sila na andito tayo. At paalala ko po yung mga iba na gusto pong humabol, gusto nyo pong sundan yung mga series natin, pwede nyo po habulin yan sa YouTube. Meron po tayong file doon sa YouTube. Hanapin nyo lang yung Holy Spirit Christian Church. Andun po makikita nyo na po yun. Okay? So, nasa pangatlong araw na po tayo sa ating pong series na anointing. Okay? Anointing. At ngayon pong gabi, ang pag-uusapan natin ay papaano ba tayo magiging anointed? Yung pong maganda, no? Papaano ba ako magiging anointed sa buhay? Siguro maganda po nito ipag-pray muna natin, para doon sa mga iba na nakikinig kayo at excited kayo, nawa ang mensaheng ito ay tumimo sa puso ng bawat isa sa atin. So let's pray. Precious Heavenly Father, we are so thankful for your wonderful words tonight. I pray, bless each one of us. Bless the listener. Saan man sila naroroon, ang iyong goodness, ang iyong love, ang siyang magko-covered sa kanila ng iyong precious blood. Sa ganon, ma-absorb namin lahat ng aming mapapakinggan sa gabing ito. Nagpapasalamat po kami sa inilaan mong anointing. Holy Spirit, fill us with wisdom from above and give us the timely message for your own glory. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so tuloy po tayo. Paano ba tayo magiging anointed sa buhay na ito? Okay? Okay, magtataka po tayo. Maraming mga tao na nakakagawa ng mahihirap na bagay na para sa kanila, parang ang dali-dali lang nilang gawin. Okay? Tulad po ng mga sculptor. Yung mga sculptor po, yun po yung gumagawa ng mga rebolto. Ang gagaling po nila magkuhit kahit na napakalalaki pa po. Napakalalaki pa. Parang napakadali lang nilang gawin. Okay?
Parang meron talagang pahid yung kanilang mga kamay. Yung pong mga engineer, okay? Ako'y naniniwala na ito'y kaloob nila na dinevelop, nag-aral pa sila. Kung kayo po ay mapupunta sa dako ng UAE, United Arab Emirates, doon po kayo makakakita ng maraming mga modernong building, lalo na po sa dako ng Dubai. Meron po doon mga building na nakatihaya, meron naman po doon building na parang ang itsura parang gamot, bilog, okay? Parang bilog, parang biogesic po ang itsura nung building na yon. Meron naman parang quadro lang, di ba? At naroon po yung pinakamataas na building, yung Burj Khalifa sa dako ng Dubai. Nagagawa po yun, ano? At ang tumitira po nun yung mga architect, engineer. At sa kanila ay ginuguhit lang po yun, tapos madali na naglalaro na sa isip nila kung paano nila gawin yon. Ako'y naniniwala na yun po ay anointing sa kanila base doon sa calling na nilagay sa kanila ng Diyos. Ito mga doktor, di ba? Paano sila nag-oopera sa buhay ng tao, paano tayo ay gumagaling sa ating mga sakit sa pamamagitan ng ibinibigay nilang mga gamot. Ako ay naniniwala na yan po ay kaloob ng Diyos sa kanila at nilagyan sila ng anointing para sila po ay magpatuloy. Kaya kung minsan nakakatuwa yung mga bata pa, pag tinanong mo, naalala ko nung kami meron pang school, anong gusto mo pag ikaw ay lumaki? Karamihan ng mga bata sabihin, Doctor, I want to be a doctor. Why? Okay? May isang na talagang ina-admire na maging doktor. Bakit? Kasi pag may sakit sila, dinadala sila sa doktor. Okay? Sakit sa ipin, sakit sa tiyan, nagkakalagnat, nadaling kagad sa doktor. Tapos, pag nahipo na ng doktor, nako, gagaling na sila. Ang iba naman, siguro, ang iba naman, ang dream nila, I want to be a pastor. Ano? I want to be a pastor. Ang pastor daw, higit sa lahat, sakop na lahat. Kung may sakit ka, pwede lang gampanan ng doktor, pagpe-pray ka nila. Kung ikaw naman po ay medyo nalilito sa buhay, minsan meron discernment. Maraming mga pastor, madidiscern ka. Okay? At minsan kung takot ka sa future mo, magpapayo ka sa pastor, grabe. Ang pastor po, ang pinakamalawak ang ginagampan ng trabaho, pinakamalaki ang trabaho, pero pinaka-underpaid, sabi nga nila. Konti lang daw ang ibinibigay na sweldo kasi masaya naman daw po sila. Pero ako'y naniniwala na kung sa inaabot na sweldo, konti lang talaga. Pero alam niyo na, ay yung blessing ng God. Pag si Lord nagbigay, ay nako, marami talaga yun. Ano? Yung isa pang kaloob na minsan parang ini-underestimate natin, pero alam mo, yun lagi nagbibigay ng inspiration sa atin Yung mga kusinero, di ba? Grabe, pagka sila nagluto, kahit ano, talagang ang sarap, okay? Lalo na po yung mga talagang nakapag-aral na, nahasa na yung gift nila, nako, ibang-iba. At sabi nga ng karamihan daw, ang pinakasikat na luto ng mga Pilipino ay yung tinatawag na adobo. Adobo. Kahit mga puti, pag tinanong mo, ano gusto mong pagkain sa mga Pilipino po, ang sagot, adobo. Meron pa nga nakapaggawa ng tula, no? Sabi niya, if you want to marry, don't select Filipino, don't select Americano, but select the cocinero because plenty of adobo. Okay? So, yung mga ganun po, plenty daw po of adobo. So, kung ating makikita, no, kaloob yun ng Diyos na talagang na-develop pagkatapos ginamit. Kaya naging anointed sila. Now, ang ating pag-uusapan ngayon paano ba ako magiging anointed? Paano madidevelop itong nasa akin? Natuklasan ko na ito ang aking kaloob. Pero parang wala pang nabibless sa akin. Pero gusto kong marami naman tao ang mabless. Okay? Kaya lang nahihiya ako, natatakot ako. Ano ang gagawin ko, pastor? Okay? So maganda pong mga tanong. Ako po ay ibabahagi ko lang sa inyo kung paano madidevelop ang kaloob natin at paano tayo magiging anointed na tao ng Diyos.
Siguro pag-usapan natin itong Deuteronomy chapter 28, 1 to 13. Okay? Deuteronomy 28, 1 to 13. Alam niyo po, ito pong Deuteronomy 28, ito po yung pinakapaborito kadalasan ng mga Hudyong tao. At sa akin pong pag-iikot, napansin ko po na itong mga Hudyo, kung ano nakasulat dito sa Matthew 28, fulfilled sa buhay nila eh. Talagang ang yayaman nila, ang uunlad nila. Okay? Pero ang susi po para makuha mo po lahat ng mga pagpapala na binabanggit sa Deuteronomy 28 ay naririto po sa Deuteronomy 28 verse 1. Okay? Verse 1. Sabi po English po yung babasahin ko ha. And it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandment, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So, itataas ka daw niya at pagpapalain higit pa kaysa kanino man. So, ano po ang ating makikita dito sa mga talatang ito? Okay? Ang sabi po, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Number one po, para po tayo po ay maging anointed, ay dapat marunong tayong makinig sa tinig ng Diyos. Okay? Napakahalaga niyan. Okay, pakinggan natin ha. Ang Diyos nagsasalita sa iba't ibang mga pamamaraan. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng, katulad nito, itong pandemic na ito. Nagsasalita dito ang Diyos. Nagsasalita din siya sa pastor. Narinig yung tinig na ito. Naniniwala ako na kung kayo po ay maingat na binubuksan ninyo ang inyong spiritual na tainga habang nakikinig kayo, magiging personal ang mga mensaheng ito na magre-register sa puso ninyo at mangungusap sa iyang Panginoon. Nangungusap sa Panginoon pastor. Nangungusap din siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi naniniwala ako na the Word of God is the voice of God. So pag binasa natin ang kanyang salita, nangungusap ang Panginoon doon. Ngunit nangungusap din ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng isang maliit na tinig, kakausapin kanya, na yun po yung aking mensahe sa araw ng bukas. Okay? Na ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Okay? Now, ang atin niya bibigyan din makinig tayo sa tinig ng Panginoon. Bakit? Bakit kailangan? Okay, sabi nga ng Panginoon sa Tagalog po sabi niya, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos. So, ibig sabihin, makikinig ka at susundin mo ang Panginoon. Bakit? Kasi kung makikinig ka ng Diyos, lagi kang uutusan ng Diyos. Base sa kaloob na mayroon ka na binigay niya sa iyo. Naniniwala ako na hindi ka uutusan ng Diyos doon sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Doon sa mga bagay na yung hidden talent mo o yung tinatawag na built-in treasures sa loob mo, yun lagi ang gagamitin ng Diyos. Kasi alam niya, doon ka mapapakinabangan. Kaya nga napakahalaga ng isang tao na bukas ang kanyang isip, bukas ang kanyang palad sa larangan ng pagsunod. Hindi nyo ba nahahalata na mula nang tayo'y ipinanganak, mula ng pagkabata, wala na tayong ginawa kundi makinig sa utos ng mga magulang natin at sumunod? At kapag hindi tayo sumunod, nagagalit sila sa atin. Ngayon, nag-aral tayo. Pagdating natin doon sa paaralan, ganon din ang ginawa ng guro natin. Tayo'y tinuturuan at inuutusan. Ando doon naman inuutusan. Okay? Ngayon, natapos tayo mag-aaral, sabi natin siguro maganda magtrabaho na ako. Nagkaroon kayo ng trabaho. Pagdating nyo naman sa trabaho ninyo, pagpasok nyo pa lang, naroon yung inyong amo, yung inyong boss, marami na kagad ang inuutos para sundin mo. Dahil nakikita nila nariyan ka para
tuparin mo ang utos nila para umunlad ang kanilang kumpanya. So nakita mo na, okay? Now, pumunta ka sa simbahan, umattend ka, nabibless ka, pero andun din yung pastor, may uutos din sa iyo. Nako, grabe. Now, sabi nga niya, nako, nagbasa ko ng Bible para wala na akong marinig na utos. Nung magbasa ko ng Bible, Exodus 20 kaagad ang nabuksan ko. Katingin-tingin ko lang 10 utos ng Diyos. Utos na naman. So wala akong mapuntahan kung di utos. Naisip mo, nag-asawa ka, siguro pag mag-asawa na ako na uutusan nito, di ba? Ako na mag-uutos. Pero mag-asawa ka, nakapag-asawa ka ng pala utos. Nagkaanak ka, baby pa nga lang, inuutusan ka na, iiyak pag hindi sumunod. Bakit? Kasi nga, naka-built in sa ating buhay at naroon ang tagumpay sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya mahalaga, marunong tayong makinig sa tinig ng ating Panginoon Diyos. Okay? Bakit? Sabi nga, dahil ang gagamitin niya sa pagsunod ay ang kaloob na mayroon ka na bigay ng Diyos. Dahil doon sa kaloob na yan, doon ka magiging anointed. Okay? Doon ka magiging anointed pag na-develop mo yun. At hindi mo sukat akalain, pagdating ng panahon, wow, naging expert ka na talaga doon sa kaloob na mayroon tayo. At the same time, kapag ikaw ay ginagamit na ng Diyos, sa pamamagitan ng kaloob mo, makakakuha ka rin ng mga taong maniniwala sa susunod sa iyo na halos kahawig din ang kaloob na mayroon ka. Naniniwala po ako na dito po sa broadcast na ito, tanging yung mga tao lamang na halos katulad ko, kahawig ko, ang kanyang pagkatawag at ang kanyang puso, ang siyang tatangkilik sa programang ito. Mga taong simple lamang pero ang puso ay inilaan para sa Diyos. Mga tao na totoo talagang magmamahal sa Diyos at nakahandang magpakumbaba, lumakad na may kababaang loob, naniniwala ako na ito po ang ma-attract lamang sa mga programang ito. Okay? So, mga kapatid, kung inyong titingnan, talagang, sabi nga maghahanap ka lang ng mga tao na halos may kahawig sa iyo ang calling at i-develop mo sila. Lahat ng aking mga young people noong araw, ang karamihan sa kanila ay nangagpastor. Ang iba naman sa kanila ay mga nagtrabaho, highly professional. Ang iba sa kanila ay mga nagnegosyo. Bakit? Kasi ang heart ko, kung ako man ay hindi pastor, hindi po ako mag-iempleyado. Ako po ay magninegosyo. Kung mag-iempleyado man ako, sandali lang para kumuha lang po ako ng karanasan or maaring gagawin ko lang yung aking trabaho para masuportahan ko lang ang aking mga magulang, pero gagawa ko ng paraan at di talaga ako magtatagal sa habang panahon na ganun ang bubuhay ko because alam kong iba ang pagkalikha ng Diyos sa buhay ko. Okay? Iba ang pagkalikha ng Diyos sa buhay ko. So makikita natin dito, kadalasan yung na-attract mo, yung mga tao na halos katulad mo rin ang pananaw, ang kaisipan, at ang style sa buhay na ito. Kaya nga, sinasabi ko nga lagi sa mga pastors, alam niyo mga pastor, pagka ako ang mentor ninyo, hindi ako papayag na ako lang ang may sasakyan, wala kayo. Kaya lahat ng mga pastor na kasama ko, may mga sasakyan kayo. At nakita ko po talaga, hindi nagtatagal. Kahit nakabike lang, huwag lang sila maglakad, hindi mag-start ka muna sa bike. Ngayon pag nag-bike na, hindi magmotor ka. Pagkatapos may motor ka na, pagbili mo na, bumili ka na ng 4 wheels na, ayun, may sasakyan ka na. Ganun. And ngayon, ang challenge ko sa kanila, lahat ng mga pastor discipleship tayo, at kayo ay ka-network ko, dapat mag-goal na kayo na bumili ng kanya-kanyang bahay ninyo. Dahil mas maganda sa isang pastor, hindi nangungupahan. Para makita ang blessing ng Panginoon Diyos sa buhay ninyo. Now, nagpapagawa tayo ng simbahan. Ang push ko, magkakaroon kayo ng simbahan. Okay? Sariling simbahan. Makakabili kayo ng lupa. Bakit? Kasi ito po ang karera ng buhay na tinatakbo natin. Naniniwala ako na doon sa mga taong listener, nakikinig kayo sa salitang ito, kung maiintindihan mo ang sinasabi ni Bishop,
naniniwala kong hindi ka maghihirap sa buhay. Hindi magiging busabo sa buhay mo. Dahil mabubuksan ang kaisipan mo at makikita mo na ikaw pala ay hindi mumurahing tao. Ikaw pala ay ubod ng galing at ikaw pala ay may natatagong kayamanan na binigay sa inyo ng Diyos na kailangan mo ito diskubrehin at kailangan mo ito gamitin. Dahil pag ginamit mo ito, tiyak, magbabago ang takbo ng buhay mo. Sabi nga, yun daw pamilya ng mga dilis, pag yan tumakbo, pag yan lumangoy sa dagat, magkakasama yan, puro mga pamilya ng dilis. Ngayon, kung pamilya naman ng tuna, ay talagang puro mga tuna yan, magsasama-sama yan, okay? Puro mga tuna yan. Ngayon, kung mga pating, puro pating yan, magkakasama-sama yan, magkakasundo sila di ba? Magkakasundo sila. Ganon din sa ibon. Kung pipit, mga pipit yun, magkakasama-sama. Okay? Pero kung yan ay agila, ay talagang hindi papayag yun na hindi rin mga agila ang kanilang kasama. Okay? Kasi gusto rin nilang lumipad. Yun po ang ganda ng pagsunod sa gawain ng Panginoon Diyos. Kailangan po natin to talaga naiintindihan. Sabi nga, ang isa daw pong disciple ay hindi makakahigit sa kanyang discipler. Subalit, kung naging ganap na ang isang disciple, magiging katulad siya sa kanyang discipler, sa kanyang guro na nagtuturo po sa kanya. May kasabihan po tayo na nagsasabing, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Okay? Sino ka man. Okay? So, tingnan niyo, okay? Pagka ang barkada niyo street body, kasama niyo street body din kayo. Pero, kapag ka ang inyong kabarkada ay kuba, kahit street body kayo, di magtagal kuba ka na rin. Okay? Kasi nakaka-influensya talaga yung iba niyong kasama. Okay? And, bakit ba hindi marami ang mga best friend ng tao? May mga iilan lang ang mga best friend mo. Kasi yung best friend mo, yun lang yung mga taong nakakaunawa sa iyo at yun po yung mga taong nakakasundo mo at minsan yun yung mga tao minsan na may kahawig ang pag-iisip din para sa iyo. Okay? Kaya nga minsan matindi kaaway ang best friend kasi alam na niya ang laman loob ng inyong pagkatao. Pwede ka talaga niyang tablahin at pag tinabla ka talaga, wala ka talagang magagawa kundi taob ka talaga. Okay? So, ito na po, no? Makikinig sa tinig ng Diyos. Now, ito na po. Papasok na po tayo dito sa medyo lanliman nating kaunti, ano? Sa Hebrews 1, verse 1 and 2, ito po ang sabi. Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno. Sa iba't ibang panahon, Hebrews 1, 1 and 2, ha? Nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno, ang ibig sabihin sila Abraham, sila Moses, yung mga propeta, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, ginamit din po ang mga propeta sa olden time. Okay? Pagdating po sa verse 2, sabi po dito, ngunit nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So, makita natin, nung dumating si Kristo, nagpakilala siya bilang anak at pinakilala niya ang Diyos na Ama sa langit. Sabi niya, Ama, okay? Anak, okay? So, ang ibig sabihin, yung unity. Na bago siya umalis, sabi niya, ipapadala ko ang Holy Spirit. Okay? So, ibig sabihin, yung teamwork, ang Diyos po ay talagang magkasundo. Okay? Magkasundo. Ngayon, ito po ito. Nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana sa lahat ng bagay. So, doon na po papasok yung bakit si Jesus ang ating ipinangangaral. Kasi siya ho talaga ang daan patungo sa Ama. Siya din po ang buhay. Siya din po ang katotohanan. At siya din po ang tagapamagitan sa Ama at sa mga tao. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. So, sa panahon ni Kristo, nagsalita siya at nariyan po ang mga aklat sa Biblia. Okay? Nariyan po ang mga aklat sa Biblia at ang sabi nga ng iba, bago mabuo naman yung New Testament, it will take 100 years or more than 100 years, kaya iba't ibang sulat yun, di pa nakukompile. Totoo po yun.
Pero, nung umakyat po ang Panginoon sa langit, sinabi niya na ipapadala niya ang comforter, yung mga aliw. At ito po ang Holy Spirit. Nakita po, malinaw po. Ito po ang katauhan ng banal na Espiritu Santo. Ngayon, sa ating pong panahong ito, kung inyong titingnan, wala na po ang Panginoong Hesus, umakyat na, tayo po ngayon ay nasa mga panahon ng banal na Espiritu Santo. Na kung saan siya po ang nagpapatibay tungkol sa salita ng Diyos, siya po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, siya po ang nagbibigay buhay kapag ating pinag-uusapan ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. At ito daw po ang papel ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Kaya nga may mga magagandang talata na sabi nga ni Kristo mas makakagawa kayo ng mas dakilang mga bagay na sa aking ginawa. Dahil ako'y aakyat sa aking Ama, okay? Aakyat sa aking Ama. And ngayon na mapapansin ko po, halimbawa ako po nagbo-broadcast, nakikinig po ang taga-Amerika, nakikinig po ang mga taga-Canada, ang taga-Saudi nakikinig po, taga-Samar nakikinig po, samantala dito po ako sa Parañaque. Bakit po? Dahil po sa technology. Wala pa po ang Panginoon, wala po pong ganitong technology ang ating Panginoon. Pero sinabi na po niya ito na darating ang panahon na ang mga susunod na mga alagad makakagawa ng higit na mga bagay ayon sa kanyang ginawa. Of course, di natin pwedeng pantayan yung kanyang pagka-Diyos. Yung namatay siya at muling nabuhay mula sa mga patay, hindi po. Pero sa larangan ng paghahayag ng salita ng Diyos ay mas mapapabilis, okay? Mapapabilis dahil sa technology plus yung tulong ng Espiritu Santo. Nakita natin, noong ang Panginoon ay nasa lupa, yung kanya lang mga alagad na kasama niya ang siyang nakikinabang. Okay? Napagpapala. Paano naman yung mga katulad sa atin galing dito sa Pilipinas, kung si Lord nandoon sa Jerusalem, hindi tayo masyadong nakikinabang. Bagamat alam niya ang kanyang kalagayan natin dito, pero tayo, di natin napapakinabangan. Pero nung umakyat siya, sabi niya, mas mabuti na umakyat ako para maipadala ko ang banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi yun mismong Holy Spirit, nasa kanya ang isa sa mga katangian ng Diyos na God is everywhere. Okay? Omnipotent, omniscient siya. Madunong at kahit saan naroroon. So, yun po ay ginampanan ng Holy Spirit. Na yung pong Holy Spirit na nandan dyan sa inyo sa Canada at Holy Spirit na sa akin dito, yung Holy Spirit na nasa Samar, yung Holy Spirit na nasa China, sa Russia, sa Alaska, iisa lang po Holy Spirit yan. Okay? Iisa lang po Holy Spirit na kumikilos sa atin. Kaya kahit na malayo kayo, nararamdaman ninyo ang sinasabi ko. At kung paano ako natatouch dito, natatouch din kayo doon dahil isang Holy Spirit lang ang kumikilos sa buhay natin gaano man kalayo siya. Ngayon, ito po ang sinabi niya sa kanyang ministry pag dumating. John 16:13. Sabi po sa John 16:13, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Now, ito po sa Tagalog po, when He, the Holy Spirit, come upon you, He will guide you into all truth. So, ang ibig sabihin, ang Holy Spirit daw, ang siyang gagabay sa atin. Alam niyo po yung guide, di ba? Gagabay. Parang hinahawakan tayo ng kamay, para tayong bulag na hindi natin alam kung saan tayo pupunta, pero kailangan natin mag-submit sa Holy Spirit. Okay? Mag-submit sa Holy Spirit. At sa ating pong pag-submit sa Holy Spirit, makakatawid tayo sa kabilang ibayo. Kasi siya nga po ang ating guide. So makikita natin, guide siya. Pangalawa, sabi niya dito, ang Holy Spirit, nagsasalita siya. He will guide you into all truth. He shall not speak of Himself. So, ibig sabihin, di daw siya magsasalita ng galing sa Kanya.
Sa halip kung ano ang marinig niya sa Ama, maganda po yun, ano ang narinig niya sa Ama para sa atin, ay sasabihin niya sa atin. Doon po sa Romans chapter 8, I think pababang verse, sabi niya, hindi tayo marunong manalangin ng tama. Sa halip, ang Espiritu ng Diyos ang siyang lumuluhog sa atin mga pangangailangan sa Ama. So, ang ibig sabihin, yun mismong Holy Spirit ang siyang nagdadala sa atin para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat sensitive ka sa Holy Spirit. Kasi doon magmumula ang anointing mo. Okay? Maganda yung sinabi ni Kristo, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach, to heal, to set the captives free. Kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo, maniwala ka kapatid, madidiscover mo ang gift mo at i-anoint ka ng Holy Spirit sa buhay mo. Kaya magkakaroon ng mga pagbabago ang buhay mo. Yung mahirap dati, magiging magaan. Yung bulol ka magsalita, magiging tuloy-tuloy. Okay? Alam niyo po si Bishop na natuto lang ako magsalita ng tuwid, grade 4 na ako. Grade 1 ako, bulol ako. Grade 2, bulol. Grade 3, bulol na bulol. Ha? Natuto lang ako magsalita. Grade 4 na ako. At dati pag nagsalita ako, bulol talaga. Pero alam nyo, yung palang Holy Spirit, ang tindi. Pati dila mo, aayusin niya. Okay? Para lang makapagsalita ka ng tama. Kaya ang ganda, no? Ang ganda ng kanyang paggawa sa buhay natin. So, sabi po dito, ang Holy Spirit ay nagsasalita at ang Holy Spirit din ay nakikinig sa Ama. So, doon mo makikita na dapat talaga i-develop natin ang hearing ministry. Lalo na sa mga panahong ito, na marami tayong panahon, andyan lang tayo sa ating mga bahay, di ba? Andyan tayo sa loob ng ating tahanan. Marami tayong bakanting mga oras. I encourage each one of you na makikinig tayo sa Holy Spirit. Nagsasalita talaga siya. Nagsasalita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung di natin siya marinig, ang ibig sabihin, masyado tayong madaldal. Kung hindi natin siyang marinig, ang ibig sabihin, ang isip natin malayo sa Kanya. Kung di natin siya marinig, ang ibig sabihin, marumi ang ating puso. Kailangan linisin natin yan. Dahil sabi sa Bible, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Di lang marinig, makikita mo mismo ang Diyos. Kaya mahalaga yung paglilinis. Meron pong reality sa life ko na may mga times, siyempre pastor ka, maraming mga tao na nagpapapray over sa iyo. May mga panahon na pag-uwi ko sa bahay, pagod ako, hindi ko na kaya mag-pray. Pagod na ako eh. Pero may time na gusto ko mag-pray. Pero alam ko matutulog lang ako eh. Ang ending nun ang intro ngayon, ang in Jesus name, amen yan, bukas na ng umaga. Pero madalas sinasabi ko, Lord, Holy Spirit, gusto ko po mag-pray, pero pagod na ako at inaantok na ako. Pero kung gusto mo talaga ako mag-pray, tulungan mo ako, Holy Spirit. Tulungan mo ako. Maya-maya po, ramdam ko po, kaiba. Okay? Unti-unting umaalis yung antok, unti-unting nawawala yung pagod, at minsan unti-unti nang tutulo yung aking luha sa aking mata. Sabi nga, ang totoo daw panalangin, pagka ang tubig dumaan sa mata, nakapag-pray ka. Ngunit kung ang tubig dumaan sa bibig, natulog ka. Laway na po yun. Natulog ka na. Okay? Pero ang sarap po kapag ka nag-pray ka na ang tubig dumaan sa mata at lumabas sa katawan mo ang mga tubig. Ang ibig sabihin na kapag pray ka, nantudo talaga sa Panginoon. Okay? At di tayo makakapag-pray ng maayos kung hindi tayo sasamahan ng banal na Espiritu Santo. Alam niyo po mga kapatid,
Napakasarap po ng buhay ng panalangin. Kung meron man buhay na mararamdaman mo na napakaligaya mo kapag ikaw po ay nasa sentro na ng paggalaw ng Diyos sa buhay mo, na kung saan ang Holy Spirit na ang siyang nagdadrive sa buhay mo. Okay? Nagdadrive na sa buhay mo. At naririnig mo na ang mga sinasabi niya. Bakit po? Ano po ba ang final goal ng Holy Spirit sa life mo? At sabi niya, and He will show you things to come. Ipapakita po niya sa iyo ang mga bagay na darating. Minsan, di ba tayo, ang dami natin fears, ang dami natin takot, kaya nai-stress tayo, di natin alam kung ano mangyayari bukas. May mga pagkakataon nga po na pag may sakit tayo, natatakot tayo, baka katapusan na natin. In my life, maraming bisis na akong dumaan ng ganyan or maaaring may pupuntahan akong lugar na nakakatakot. Kasi bilang pastor, ang dami ko na pong naging karanasan na minsan sa isang lugar, nandoon ako, natulog po ako sa isang bukid na hating gabi, pagising ko po, ginising po ako mga alas 12. Paglabas ko po ng kubo, mga 50 na tao, puro naka-Armalite. Gusto daw ako makausap. Mga NPA pa lang, ang iba, mga professor mismo sa UP. Okay. May isa dyan sa UP. So, nagkwentuhan kami. Grabe, no? Mayroon time na talagang nagpipreach ako na nakaabang na sa akin yung panuntok. Ang iba kutsilyo na inaabang na sa akin. Pero, di naman ako natutuluyan, ano? May mga time na tatakutin ka. Tatakutin ka ng kaaway. Siyempre, tao ka lang din eh. Pero, pag tinanong ko, Holy Spirit, katapusan na ba ng buhay ko to? Alam ng Holy Spirit, sasabihin niya sa akin, hindi anak, iingatan kita. Iingatan kita. 2 beses na po ako naoperahan na major operation. At noong ako po ay sinasaksakan na ng anesthesia sa akin pong likuran, ito pong aking spinal cord, tinanong ko ang Holy Spirit, katapusan ko na ba ito? Hindi, nagsasalita ang Holy Spirit, anak, di ka pa mamamatay. Kasi meron pa akong ipapagawa sa iyo ng mga bagay. Ay, thank you po, Lord. Sasakay po ako sa mga eroplano. Lalo na ito pong pagpunta kong itong huli po na inabutan po ako ng lockdown sa San Francisco. Maniwala ho kayo, siguro 3 hours non-stop yung turbulence. Kala ko katapusan na namin. To the extent na meron nga akong pasahero kasama, namatay, inatake sa puso dahil sa tindi. Pero lagi ko nagtanong, Lord, makakarating pa ba ako sa pupuntahan ko? Nagsasalita ang Holy Spirit. Yes, anak, gagamitin kita. Sa makatuwid, napakagaling, napakaganda na maging kapartner mo ang Holy Spirit. Sana hindi nyo inabot yung maraming kabiguan sa buhay. Sana yung mga frustration sa life ninyo naiwasan. Or maaaring ilan sa inyo ay nag-struggle kayo sa inyong napiling asawa. At ang iba naman sa iyo ay naiwanan na. So makabilang bahay na yung asawa. Siguro nga dahil sa hindi tayo nakinig sa tinig ng Holy Spirit, tinig lang ng puso at tinig lang ng ating boyfriend ang ating pinakinggan. Pagdating kay Lord, wala na si Lord sa bahagi ng ating buhay. Inililinaw po dito para maging anointed ang life mo. Makinig ka sa sinasabi po ng banal na Holy Spirit. Now, magtatapos na po tayo dito. Gusto mo bang maging anointed ang life mo? Kung gusto mo na maging anointed ang buhay mo, makikinig ka sa tinig ng Diyos at sumunod ka sa Kanya. Kasi sa pagsunod mo, wala kang ibang gagamiting sandata maliban sa kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kasi alam ng Diyos, doon ka magugustuhan ng maraming mga tao. At naroroon ang tinatawag na spiritual magnet. Magiging magnet tayo sa maraming mga tao, kaya sila ay mapagpapala sa buhay natin. So, dapat practicein natin na laging nakikinig at sumusunod talaga sa tinig ng ating Panginoon Diyos. Ngayon pong gabi, magpipray po ako sa inyo. Ipapanalangin ko po kayo
na patuloy kayong bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon Diyos. Dinadalangin ko po, idadalangin po natin na nawa ay bigyan niya tayo ng hearing ministry. Okay? Naniniwala po ako na yung hearing tapos obeying is powerful yan. Okay? Ngayon, paano Bishop, masisiguro ko kung tinig ba yun ng Diyos o hindi? Baka naman tinig ng demonyo yun, tapos yun ang nasunod ko, di patay ako. Madali lang po natin malaman yun. Sabi nga ng auntie ko pagka daw may narinig kang tinig, nakala mo Diyos o hindi, nag-aalinlangan ka, tanungin mo lang, ikaw ba yan, Panginoong Hesukristo? Okay? Sabihin mo, ikaw ba yan, Lord Jesus Christ? Kasi pag demonyo yan, hindi sabihin niya, ako ito, kasi babatukan siya ng Panginoon. Okay? Kasi nagdi-deceive siya. Okay? And gamitin mo po ang precious blood ni Jesus Christ. Now, paano mo malalaman ulit na yung napapakinggan may tinig ng Diyos? Siyempre, may kapayapaan ka sa puso. May kapayapaan ka. Hindi ka natitinag kahit na tila bagay imposible yung mga bagay na pinapagawa niya, may kapayapaan ka. At kapag ka ang Diyos ay nangungusap ayon sa iyong calling, hindi yan mawala sa isip mo. Maniwala po kayo, naramdaman ko po na tinatawag ako ng Diyos, I think 1976. After 4 years na makagraduate po ako sa pag-aaral ko, nagbago ang isip ko. Sasakay na ako sa barko kasi gusto ko na kumita ng dolyar. Pero noong gabing yun, nasasakay na ako ng barko, magdamag di ako nakatulog. At sinabi sa akin ng Panginoon, anak, hindi yan ang direksyon na gusto ko sa iyo. Hindi po pwedeng sumuway ka sa akin. Lahat ng dream mo, ipagkakaloob ko sa iyo at hihigitan ko pa yan. Sumunod ka lang sa akin. Sumunod po ako sa Panginoon. Hindi po madali ang sumunod sa Diyos. Ang dami ko pong pinagdaanan. Talagang dumaan ako sa parang butas ng karayom. Pero isang bagay ang aking naramdaman. Masaya ako kahit sa isang mahirap na sitwasyon ng buhay. Nakayanan ko yan. Alam ng mga nakikinig, yan po sila Ate Norma Orahay, mga ninang ko po yun, alam nila ang buhay ko noon, na hindi ko nga alam kung saan ako matutulog. Pero alam nyo, sa pagsunod sa Diyos, lagi siya naroon. At tinuruan lang niya ako, paano ka magagamit niya ng lubusan. Partnership. Kapag naging kapartner mo na ang Diyos, yung anointing, makikita na sa buhay mo. As if di na ikaw ang makikita ng mga tao. As if si Kristo na nandoon sa puso mo. Ang maririnig, ang makikita sa buhay mo habang nagsasalita ka. Kaya nagsisimula po yan sa pakikinig at pagsunod sa tinig ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, kung willing po kayo na magamit ng Diyos, ano man ang talent ninyo, ano man ang gift ninyo, na kayo maging anointed, okay, makiisa po kayo sa panalangin na gagawin ko po. Magpe-pray po tayo ngayon. Okay? Sige po. Okay, pray po tayo. Panginoon, dinadalangin ko po na yung pong mga nakiisa sa panalangin, lalo na ang mga pastor, mga manggagawa, mga taong naghahanap ng tagumpay sa buhay nila, ang mga negosyante, ang mga nag-a-abroad, ang mga nag-struggle sa oras nito, idinadalangin ko po, Panginoon, ihayag mo sa buhay nila ang totoong talent na mayroon sila, yung kaloob na nilagay mo. Dahil naniniwala po ako, kung saan mo kami tinawag, naroon ang aming kaloob. At kapag ginamit namin ang kaloob na bigay mo, kami ay magiging anointed sa buhay na ito. Dinadalangin po namin, Panginoong Sus, nakikiisa po ako sa kanilang panalangin na sa oras na ito, mabuksan ang kanilang mga spiritual na mata para makita nila ang kaloob ng Diyos na binigay sa kanilang mga buhay. Mabuksan din ang kanilang spiritual na tainga para marinig nila ang confirmation ng tinig ng Panginoon at mabuksan din ang kanilang mga puso, Panginoon. Sa ganun, mahalin nila ito at huwag silang matakot na sundin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at nire-release ko po ngayon ang pagpapala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo sa kanila pong mga buhay.
huminga ng malalim, angkinin ang blessing, at sabihin, "Thank you, Lord! Thank you, Lord! Inanoint mo ako para magawa ko ang mga bagay na hindi ko kayang gawin." And I proclaim spiritual breakthrough sa bawat isa sa inyo. Magtatagumpay kayo sa buhay na ito. Good night, everybody. Ito po si Bishop Bien na nagsasabing, kay Kristo, kayang-kaya natin ang lahat ng ito.